nga. Nabidyo ko siya. Namu kumain, no? Grabe, namiss niya sa Carlos. Ayan, ngayon naman galing tayo sa balitaan. Kasama si Paolo. Isang taon lang, oh. Hilingal ako sa inyo. Balikaan sa balitaan, eto na po. Bilang paghahanda sa siyak na sunod na pag-ulan, inilinis na pero at pumping station sa Metro Manila. Ito na ang sagot para agad bumaba ang tubig na dala ng ulan. Aminado naman ang EDSA na bukod sa ulan, basura ang isa sa sanhilang pagbaha. Bumaba na kasi ang mga ito Lagay mo na yan doon, station. Kaya panawagan ng MMDA, iwasan ang magtapo ng basura sa kalsada para makaiwas tayo sa matinding pagbaha. Ito pa, halos hindi na makaandar ang ilang tricycle na ginagawang service ng mga estudyante. Overloading pa kamo. Nako, no po yan. Hindi lang bawal, ha? Delikado pa. Nakitong report si Carla Ness. Hindi na bago ang ganitong eksena sa labas ng mga paaralan tuwing pasukan. Mga mag-aaral at magulang na nagsisisikan sa mga tricycle at school service. Sa sobrang dami ng sakay, sila hindi na mapapaandar at makakaabot sa kapuntahan. Pero higit pa dito, ilan delikado at malapit sa disgrasya ang lagang malalaman ng service sa diskarte. Kaya naman ang Land Transportation Office nagputos na hulihin ang mga tricycle at service na overloading o sobra-sobra ang sakay. Ayon sa LTO, 3 lamang ang maximum na pasahero ng isang tricycle, 2 sa loob at 1 sa likod. Pagdating naman sa mga service gaya ng van, jeep o bus, dapat naaayon ang bilang ng pasahero sa seating capacity ng sasakyan. Bawal ang mga dagdag na bangko. Ang mga pasaway, kukumpiskahin ng lisensya, pagbabayarin ng multa na aabot ng 1,500 pesos at makikipindi ng 3 buwan. Dadaan din sila sa value seminar para malaman ang tamang pag-usugal sa daan. Kapag parang sardinas na yan dyan, ay medyo ang safety nila ay nasa peligro, nasa delikado, no? At saka hindi na komportable yung mga bata. Pero sa panahon ngayon, ang mga humahangulot sa presyo ng bilihin, inilibati City ang kinan kung pinipili nilang magsiksikan para lang makatipid. Sa parte ng mga driver, pinupuno na nila ang kanilang sasakyan sa hindi lang komportable para na mas lumaki ang kita. Hinga pa siya unti. Ayaw na. Sila. Mukhang hindi naman ito sa mga estudyante dahil sanay na sila. Ba? Sawa ka? Ayaw niya na. Busog na siya. Oh. Tam. Oy, kulit. Oh. Ayaw na. Lagay mo na lang sa akin. Hindi ba po masyadong bata, hindi po masyadong mag-iing. Pero giit ng LTO, hindi pwedeng isakripisyo ang kaligtasan, lalo na ng mga bata sa ngalan ng ilaw. Trabaho rin daw ng mga driver na siguraduhin ang paghimatay na biyahe ng mga pasahero. Even if you are naghahanap buhay, even if you are in business, Saan ka pupunta, bebe ko? na may obligasyon ka, no? May moral obligation ka, may social obligation ka. Foremost dito, sa mga driver, ay alagaan mo ang pasahero mo. No? So you pray that they are safe.